Nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Hey there, Nocturnes! Welcome back sa isa na namang episode ng Yaman dito sa Nocturnal Sage, a guide for those left in the dark. Ako nga pala ulit, si Kuya N, ang inyong class president. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa credit card. Scam ba to? Dapat ka ba mag-avail ng credit card kapag naglalakad ka sa mall tapos may taga-bangko na lalapitan ka, salesman o lady, tapos tatanungin ka, ma'am, sir, meron ka na bang credit card? Ano yung kadalasang sagot nyo? Dapat ka bang kumagat? The answer is both yes and no. Parang nung una nating scam ba to na episode, no? Bakit yes and no? Simulan natin ng yes. Scam ba ang credit card? Yes ang sagot kasi matutukso kang lustayin ang pera mo. Paanong nagiging scam yun, no? Yung paglustay. Kasi kung alam mo naman na within that piece of plastic, andoon na yung mga gusto mong yung mga kailangan mong pambili ng kung ano-ano, anong mga luho man yan, di ba? It's just within that small piece of plastic. Napaka-accessible. Kaya matatempt ka na gumastos at gumastos. Ito pa, hihikayatin ka pa ng bangko na gastusin. At saka yung tipong mamili ka ng mga at least 50,000 for a minimum purchase of etc. pesos, you will get this discount, tapos waive pa yung annual fee pag mag-renew ka ng membership dun sa credit card na yan. So yun yung part na scam. Kasi hindi mo alam na nagmumukha kasing makakatipid ka dahil sa mga discount, dahil sa mga rebate. Ang hindi lang talagang makikita mo agad kung nabulag ka agad sa mga discount na yan, yung cost of money. Kasi later on, babayaran mo naman din yan Kaya sabihin natin installment basis, may interest. So, nagbayad ka pa ng higit sa presyo nung actual item. Nagbayad ka pa ng interest. Kasi nga, pinalawig yung oras mo para sa pagbayad. So, yun yung part na scam sa credit card. Yung tukso na bili ka lang ng bili, hindi na makontrol yung iyong paggastos at nawawala na yung essence ng pagbabudget. Yung ikalawang sagot, hindi. Hindi naman sa lahat ng panahon, walang kwenta ang credit card. Hindi naman sa lahat ng panahon ay hindi yan kailangan. May mga panahon talaga na kailangan ng credit card. Kagaya sa aking sitwasyon, pinapaaral ko ang aking sarili sa aking masterado. Nagbabayad ako ng amortization at iba pang malalaking gastusin para sa pagpapa-improve ng bago kong tahanan. Talaga kailangan ko ng credit card para may time ako mag-ipon. Yun kasi yung mindset ko Ang ginagawa ko para hindi ako mag-overspend, gumagawa ko ng balance sheet. Sarili ko sa Excel. Doon, matitrace ko kung gaano pa karami dapat yung ipunin ko. Kailangan ba magbawas sa ganitong gastusin para magkaroon ng pondo para dun sa mas mahalaga sa panahong iyon. Monthly ko siyang ginagawa. Pwede natin pag-usapan yun sa isa sa mga susunod na episode, Budgeting 101. So, hindi sa lahat ng panahon scam ang credit card. Kailangan talaga yan para may time kang magtipid, mag-ipon. Okay, para dun sa gusto mo o kailangan mong bilhin. So, yun lang. Ang iksi lang na episode na to Kung nagustuhan mo yung mga sinabi ko, i-like mo lang dyan. Saka i-share mo sa mga nagdadalawang isip mag-credit card. Tapos kung may mga punto ka na gustong i-share, idagdag, i-comment mo lang dyan sa baba. Or kung may nasabi man ako na questionable, ganun din, comment mo lang din sa baba. So, kung nagde-decide ka ngayon na papansinin mo ba yung salesperson ng credit card booth na yan sa mall, siyasatin mo muna sarili mo. Sa tingin mo ba, makokontrol mo yung pagbabudget mo? Pagpasok at paglabas ng pera sa pitaka at account mo, mamamanage mo ba yung mga gastusin mo buwan-buwan? The answer is yes, then go for it. Mag-credit card ka. Kasi alam mo kung paano humawak ng pera. So, yun lamang. Hanggang sa susunod na episode. Puro scam pa rin pa ba ang pag-uusapan? Well, tingnan natin. Okay? So, hanggang sa susunod na episode, panitilihin ay yung tikas. Nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Kahit gaano kalakas ang bagyo, panatili